So natapos na ang dambuhalang rally ng Iglesia ni Cristo. So ano na ngayon ang kinabukasan ng impeachment complaint laban kay VP Sara? Matutuloy pa ba o malabo na? Okay, meron akong napanood na vlog ni Christian Siguera. Sinabi niya malabo na eh. So, pakinggan natin, himay-himayin natin, bigyan natin reaction. Bakit malabo nang ma-impeach si VP Inday Sara? Ng inyo, parang pang-usapan, malabo na. Oh, malabo na. Yung impeachment itong si Vice President Sara Duterte. Malabo na. Hindi ko lang kung matutuloy pa yung apat na reklamo na sinabi nila ay isasampa rin laban sa Vice President. Pero kung titignan niyo po yung mga signs, mga pronouncements, yung pagkilos o hindi pagkilos ng ilang nakaupo sa pwesto, yung mga kinauukulan. Sa totoo lang lumalabo na po yung prospects of impeaching the Vice President before elections. Kasi mga nagsasabi na pwedeng gawin yan after the elections. Siyempre, pwede kung pwede. Pero alam niyo, between now and that period, ang daming pwedeng mangyari. Okay, so ano yung mga sinasabi niyang signs? Una, si Congressman Benny Abante, isa sa mga leader ng 19th Congress. Nagpahayag na siya na marami na siyang nakausap na House leaders, nag-agree na sila na hindi na nila tatalakayin ang impeachment complaint laban kay VP Sara starting now hanggang hindi matapos ang eleksyon. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Ay, wala na. Matulog. Diyan lang muna ang impeachment complaint doon sa Office of the House Secretary General. So, after the election, pwede na nila. Kasi, baka ito na yung epekto ng dambuhalang rally ng Iglesia ni Cristo. Nagsalita ng Iglesia ni Cristo plus other groups, KOJC, sumama rin. And then, mga ordinary citizens. I believe, hindi lang Iglesia ang nag-attend, maraming nag-attend na non-INC members. So, any congressman, congresswoman na mag-endorse sa impeachment, talagang mamarkahan sila ng Iglesia ni Cristo, mamarkahan sila ng taong bayan yung mga nag-attend ng rally. At itong ating mga local politicians, kongresista man yan, ayaw nilang isugal yung re-election bid nila. Kasi may nakaambang Damocles sword or espada sa kanilang leeg. Any false move, baka matalo sila sa election. Yan yung nakikita ko. Kaya, sana, totoo itong prediction ni Christian Siguera na walang impeachment mangyari, walang hindi aakyat sa Senado ang impeachment hanggat hindi matapos ang election. So, to me, that's good news. Kasi, mag-focus lang muna tayo sa mas importante. Kasi kung iakyat na nila, kasi ang sabi ng Makabayan Black, by February 7, dapat umusad na, dapat na iakyat na sa Senado ang impeachment complaint. Yun ang target ng Makabayan Black. So, kung mangyari yun, di ang Senado mapilitan na mag-convene as impeachment court. O yun na yung sinasabi ng Pangulong Marcos Jr. na waste of time. Dapat ang mga senador mag-focus lang sa mas importanteng trabaho nila, yung pagpasa ng mga batas na makakatulong sa mamamayang Pilipino. Okay, tuloy natin ang komentary ni Christian Siguera. Kung ngayon pa lang distracted na yung marami sa atin sa election, what more pagkatapos? Hindi magiging ganun kadali para buhayin yung issue na yan. At ito pinag-uusapan natin, hindi lang po ito labanan dapat ng propaganda. Nasa root po na ito, ng issue na ito, ano ba yung tama at ano ba yung mali? Okay, so, ang issue is yung paggamit ng confidential funds. Okay. Tuloy natin. Na ma-impeach at ma-convict yung Vice President o hindi. Tama ba yung mga ibinabagong issues
laban sa kanya. Kung susumahin niyo po, o isa-isahin niyo yung mga issues laban sa Vice President, lihitin mo po lahat yun. Kung tatanungin niyo, nag-commit po siya ng impeachable offense. Baka nga hindi lang isa. Siguro nangunguna na puro yung betrayal of public. Okay, so, yun ang tingin niya. Kasi ito, anti-Duterte ito. But, anyway, respeto natin ang kanyang pananaw. Ako naman, pabayaan muna natin, it's too early to judge. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez sa interview ni Karen Davila sa kanya is, may ginawa bang kasalanan si VP Sara? It's too early to judge, sabi ni Atty. Vic. Pabayaan muna natin yung COA. Kasi ang deadline natin ng COA, February of 2025, dapat may submit na lahat ng Office of the Vice President yung kakulangang mga dokumento. So hopefully, na-submit na. So hintayin natin. By March, April, kung final na ang desisyon ng COA na merong ang katiwalian na ginawa ng Office of the Vice President, that's the time. Yeah, pwedeng impeach, pwedeng kasuhan. Sa ngayon, it's too early to judge. Okay? So, bantayan natin anong mga susunod na kabanata. Nakikita ko, ang impeachment, uusad na yan after ang election kasi ang mga kongresista umiiwas sa posibleng negative effect ng pag-endorse nila ng impeachment laban kay VP Sara dahil sa nalalapit na